They must have been fighting back. They tied them up really good. And string all over the place. More than normal. They're in Victoria. They were. That was last week. Ah, okay. They went back. Yeah, of course. She didn't say No much. mentions about it. She didn't say much. Kung ano yung binili ko kanina. Lumabas kami kasi nag-interview ako. May interview ako. So after nun, bumili kami nito. Oh. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung... Hindi siya totoong flowers, but I love it so much. Ang ganda ng aking, lalagay ko yan sa labas. Kasi, para, bibili rin ako ng mga halaman na totoo talaga. Ito pang display ko na ito para meron akong ilalabas every summer. Tapos yung mga halaman na bibiling ko na totoo, ilalagay ko rin sa flower bed. Tapos naghahanap ako ng dalawa pang ganyan, oh. Yung hanging plants na yan. Hindi rin siya totoo, ornamental lang yan. Pero wala akong mahanap, so napunta kami sa ganito. Pero nagagandahan talaga ako. Ganda-ganda. Tutuwa ako. Parang totoo. Parang Mayana leaves. So, yep. What? These. All of these. Oh. But I know it's not the perfect time to Well, the wind put is them stopped. out. Yeah. But, yeah, it's not like they're temperature sensitive. And also, it's not a real flower, so I think that would be fine. That's right. Ganda. Made the banana bread again. So, kinain ko na yung isa. Let's share this one piece. Yeah. Because we're almost having supper. Ang galing kong sumayaw. Ang ganda ng aking damit. My table is so nice. So, nanggaling kami sa store at nakapamili kami ng halagang $314 ng grocery. Pero nabisita naman ako kasi pagdating namin doon, may kakaiba na namang nangyari na parang kala mo yung gumagawa kami ng masama. My God. We spent $314 on groceries at their stores. And we still continue to spend our hard-earned money to that specific store. Even though there were many times or have been times that we bought rotten products. Oh my God, marami ng ganyang beses na nakabili kami ng rotten products or defect products or items. Pero, ang ginagawa na namin, we had thrown them away. So, hindi na kami nagko-complain, hindi na kami bumabalik doon. Tapos, we just let it go.
Ganun lang yung ginagawa namin para wala nang masyadong mahabang chaos. At meron pang isang pagkakataon na bumili kami ng tray. Yung tray na iwan namin, binalikan namin kasi kasi gagawa ako ng mag-bake ako. Dahil yung tray namin is medyo worn out na. So, bumili ako ng isang bago. Naiwan namin, hindi na namin nahanap. Tinanong namin ng isa doon sa cashiers, wala raw siyang alam. So, nasan yung justice dyan? You know the feeling like you are spending money at that specific location while being treated like we're doing something wrong. Hindi ko alam kung dahil ba sa they judge based on the looks. Ako okay na eh. Baka naaano sila sa asawa kasi yung asawa ko is payat, matanda na. Kasi dito sa specific na store na to is maraming homeless, nagkalat, kahit na yung washroom, binababoy na ng mga homeless or maaaring yung ibang tao din na hindi ganun ka-organized. Baka akala nila yung on top of my how do you call this? Intuition na baka akala nila yung asawa ko is homeless. So, napapagod na ako ng ganyan. So, alam nyo ba na ang ginawa ko lang is nagbigay ako ng panibagong review. Nagbigay na ako dati ng review pero inedit ko siya, dinagdag ko na lang. So, ang sinabi ko is, and I want to add this clearly, with inflation, stress, and everything happening in the world, it seems like this behavior has only gotten worse. So now, I've started documenting every detail of what has been happening to us, every comment, every stare, every moment of being followed. So every microaggression, I create my own content and I'm keeping a record because enough is enough. Kasi nakakapagod na, enough is enough. No customer should have to tolerate this kind of treatment, right? So, yep. Pagod na ako. Wala nang pakialam sa mga ganyang bagay kasi nakakapagod. Nadidiscriminate ako dito. So anyway, bumili ako nitong panibagong joker. Naglagay ako ng pera dito at may bibili na ako sa online. Kasi kasama ito dun sa binili ko sa 314 na binayaran ko sa grocery. At kaya yan yung dahilan kung bakit ako bumibili nito kasi mas nanaisin ko pang bumili ng mga damit ko, ng mga gamit namin, gamit ng anak ko at gamit ko dito sa bahay tulad ng mga tablecloths or gamit sa kitchen or anything or gamit sa bedroom. At kailangan ng asawa ko tulad ng belt o kailangan ng anak ko sa school or kailangan ko sa pangangatawan ko. Hindi ako bumibili na dito sa may lugar na to, dito sa may mismong Red Deer na to. Ang daming racist, ang daming discrimination nangyayari dito. Hindi ko alam kung bakit. At pagka pumunta ka sa isang store, hindi lang naman isang store yung na-witness ko na parang nasi-single out ka. Halos lahat na. So, alam ko na trabaho nila yun, pero sana hindi naman overboard na to the point na may misinterpret nila yung trabaho nila at very rude na yung approach sa mga customers. So, ganito na lang. Kung bumili ako ng ganito, binalagyan ko ng pera yung gift card at umorder ako sa online. I'd rather do this, like ordering or online. I don't care if it does take 1 week to receive my parcel as long as no stress. I'm stress-free na ginagawa ko yun. Kasi sa pupunta ka sa isang specific location, parang kapag nagpunta ka dun is automatic sinusundan ka ng mga doon, security guard or masyado silang suspicious, very suspicious sila. So, yung willingness mo na makapamili ka ng gusto mo at gawin mo yung gusto mo dahil nag-i-enjoy ka na rin sa paglabas, dahil nga stuck ka sa bahay, hindi mo rin ma-enjoy kasi yung mga tao, grabe. Yung mga tao, iba yung mentality ng mga tao na ngayon. Mas babalik ako sa atin kung ganito
dito. Hindi ko kaya. So, sino ba ngayon ang nalulugi? Sila? Sino ang talo? Sila o ako? Hindi ako magiging talo kasi nakikinabang sila sa pera namin. Pero, hindi kami binibigyan ng magandang treatment. Ngayon, talo sila kasi hindi na kami nag-spend ng money out from our pockets para bilhin yung mga products nila or patronize yung mga product nila kasi yung mga ginagawa nilang kilos toward us. So, dito, meron kang makukuhang respect. Tapos, may time ka pa na mag-enjoy ng pagbabrowse na wala sa yung sisita, na wala sa yung keep an eye, at wala sa yung magpa-followed. Nakakabwisit lang talaga. Pagod na ako sa ganyan. Na-register ko na rin yung card ko. Na-register na siya. Saan ako? Kailangan ko ng isa nito saka ito. Ayan. Meron lang ako sa inyong i-share. Nung dito about parang na lang to resonated na ito sa mga nangyayari dito sa lugar na to kung saan kami nakatira. I think that was last 2 weeks ago. Hindi ako nagkakamali. Kasi nag-ano ako. Meron kasing account yung asawa ko or let's say kami mag-asawa sa parang siya. Para siyang kasi may mga items kami na ibinibenta doon. Nakalisted siya. So parang yun yung ginagawa kong negosyo. Then nga kami, nagda-downsizing kami ng mga stuffs dito sa bahay. Sa pag-scroll ko doon sa na kita ng anak ko yung isang part ng, kasi nag-sale sa sa Parkland ng mga damit dahil for your information po dito po sa may lugar namin, marami na nagsasaradong mga companies, marami na nagsasaradong stores dahil hindi ko alam kung nalulugi ba sila, kaya maraming unemployed, marami ang nahihirapang makapaghanap ng trabaho kasi madami ang natanggal ng mga employees dahil nagsara ang mga companies. So yun nga, yung nag-browse ako, nakita ko yung nakaposted na sila, yung store is magsha-shutdown. Tapos meron silang inaano ng mga hanggang ang limited is $10 pababa. Lahat ng items $10 pababa. So syempre dahil mababa yung presyo, lahat ng mga tao na informed, dahil maraming mga tao may social media of course, agad-agad nagpunta sila doon para mamili ng i-grab yung opportunity na mura dahil magsasarado na nga yung store. Tapos merong isang kaguluhang nangyari. So to make the story short, merong isang ating Pilipino na nakipagsapakan sa Canadian. Nakipagsapakan siya sa Canadian dahil ang alam ko kasi pilit ko siyang, kasi marunong ako mag-edit ng video pilit ko siyang tinitingnan ko sino ang nagsimula ng gulo kasi hindi siya totally nabuo yung video. Hindi ko alam kung ano yung nagsimulan nun, pero dun sa video na yun is nagkasakitan, tapos si ate parang napuruhan niya yung Canadian dahil yung cellphone niya hawak niya, napuruhan niya dito sa kilay, sa kaliwang kilay, sa dumugo. Tapos yung Canadian itinulak siya, mamalandra si ate, and then tinapon pa nung Canadian yung hawak niyang boots na mahaba na may takong, tinapon niya. So yung pala ganito yung nangyari. At merong witness doon na isang Canadian. Yung isang Canadian na nag-film is
or was taking the side of Ate Pilipina. So, her caption was, this Canadian elderly or lady, they were in the lineup. So, yung si ating Pilipina, medyo nauuna, tapos yung Canadian na nag-film, tapos itong Canadian na nakipag-away kay ating Pilipina, nandun sila sa bandang dulo. Sumingit doon kung nasasaan si ate. So ngayon, sinabi ni ate, yung Pilipina na, kung pwede, bumalik siya doon kasi may pila. Ganon din yung ginawa at sinabi nung Canadian na nag-film nung away. And then, hindi yata naggustuhan ng Canadian yung sinabi ni ate na bumalik. Siguro napahiya. Nagkaroon sila ng verbal argument. So, pinubayaan ni ate. Tapos, ginit-git daw ng Canadian lady si ate. Hindi ko alam ang totoong istorya, ang buong istorya. Ilang ang pagkakabasa ko sa comment section. So, ginit-git daw. Pagka-git-git daw, doon na daw nagpang-abot. Likod si ate noon, naka-side view ng ganun. Bigla niyang ginanon, hinablot yung dito o ni ating Pilipina. Paghablot nung Canadian sa ating Pilipina, hawak ng ating cellphone niya ng ganito o nakaganito. So, of course, nasaktan na si ate. Pag ganun niya, pag ikot niya, ang natamaan ay yung kilay ng Canadian na babae. So, dumugo. Ngayon, although nasaktan din si ate, nasaktan din niya si Canadian lady kasi ang katwiran niya ni ate, kaya siya lumaban kasi sinabihan na siya nung Canadian lady ng she's being racist na kay ate Pilipina. Sinabihan niya si ate ng go back to your own country. Go back to your own country. So that is very, 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 very mabigat and rude na pasaring. Hindi mo dapat ginaganyan kasi si ate ang trabaho is healthcare. Nag-aalaga ng mga matatandang Canadian. Nag-aalaga siya ng mga merong sakit sa pag-iisip. Healthcare siya dito. Kumbaga parang caregiver na nga yun eh. So, wala siyang karapatang sabihin na bumalik si ate. So, ganun. Tapos, doon nakita ko sa comment section, ang dami nagsabi na nakaranas din daw sila ng ganyan na ang lugar daw nito ay puno raw ng racist. May mga racist daw talaga rito. Hindi ko alam kung ba't sila ganyan. Kaya sabi ko, akala ko ako lang. Nakakaranas ako ng discrimination dito. Nandidiscriminate kami mag-asawa kasi dahil matanda na yung asawa ko at sa akala nila bata pa ako. Kasi nga, ayaw nila maniwala na ganun yung edad ko. Tapos maaaring tawag nito yung interracial marriage. May ganun din kasi dito yung kapag Canadian ka, parang lahat ka kung matanda ka na. Kailangan, patanda na rin ang mo, maging ka-partner mo. So, kasi parang sa age gap, parang hindi sila makapaniwala. So, every time na naglalakad kami, minsan, tinitingnan ako ng mga babae, naka-smirk. From head to toe, tinitingnan ako, tapos ini-smirkan ako. Sabi ko, what's wrong with the people here? Anyway, gano'n na nga. So, yun, si ate, kawawa. Pero ngayon, alam ko, yung anak is, magpa-file sila ng kaso dahil sa ginawa nung, hindi ko alam kung paano, baka magpa-file din ng kaso yung Canadian lady sa kanya kasi parang, yata, natamaan nga siya dito. So, yeah, pa-file ng charge against her, ate Pilipino. Mag-file din si ate against her dahil sa pagiging racist. Hindi ko alam kung ano nangyari. Wala na akong update, hindi ko na rin tinitignan. Siguro, natabunan na ng ibang issue. So, wala na tayong pero siyempre ako, bilang Pilipino, kumakampi ako kay ate kasi I know how it feels dahil nararanasan ko siya ngayon dito. At hindi lang naman ako at mga Pilipino ang nasa comment section ang nagsabi na racist. Ang ibang nagsabi na racist ang tao dito sa lugar na to is mga immigrant din. So,
What can I say? Hindi ako nagsabi nun. Anyway. So, yun nga. Bukod nga dun sa mga ibang immigrant na nagsasabi, meron pa akong isang kakilala dito na kaibigan siya ng anak ko. Part siya ng LBQT. At nadidiscriminate din siya dito. Lagi siyang one time nabully na siya at meron pa nga time na minsan kapwa rin Pilipino natin ang magpapahamak sa atin, hindi lang yung mga puti. Kasi ang kwento niya sa akin is nagsimula siya magtrabaho dito. Nagkaroon siya ng isang boss, which I don't wanna mention her name, but of course she's a Filipino. To make the story short, parang kinasuhan nila ng nanay nila, ng pamilya niya na yung babae, ngayon nasa kulungan kasi parang under training yata siya nun sa may trabaho. Tapos parang hindi niya yata nagawa na maayos, of course, because nag-start pa lang sa ka-estudyante. Medyo bata pa. Parang nagbigay ng threat dun sa kaibigan ng anak ko. Pilipino rin yun, yung kaibigan ng anak ko. So, nagbigay siya ng threat na papatay. Mahirap na magsalita ng gano'n. Nagbigay lang ng threat. Tapos pinabasa ng bata sa magulang, nagalit. So, tumawag ng polis, yun. Dinampot siya ng polis. Sabi, nasa kulungan daw. So, hindi lang ako, hindi lang yung iba dito. Marami kami. Iba-iba ang sitwasyon, iba-iba yung tinatawag na kung paano ang treatment na natatanggap namin. Ako, maaaring ang treatment na natatanggap ko dito is sabihin na natin microaggression. Yung microaggression na tinatawag is yung andyan yung kung titignan ka na parang bang kala mo others ka. Others naman talaga ako dito kasi foreign ako dito, foreigner. I mean, others is titignan ka na parang kala mo may ginawa ka masama sa kanila. Tapos, lalo kapag kasama ko yung asawa ko, kung i-judge kami mula ulo hanggang paa, andyan yung time na sinabihan kami na nag-pick up ng eyeglass yung asawa ko at sinabihan ako ng, are you still with this guy? So, di ba sa harap ng asawa ko, magtatanong siya ng ganun. Kahit pa sabihin yung, it's a friendly joke, pero hindi mo alam na yung joke na yun is nakakasakit. Kasi, yung taong nasabihan mo is katabi ko. So, it's kind of very disrespectful and rude. So, nagkarit siyempre asawa ko pero hindi niya nakita. Doon, usap kami pagdating dito sa bahay. Tapos, andyan pa yung part na yun ng microaggression. Andyan yung kapag namimilik ka, tapos akalain siguro na may gagawin ka masama. Susundan ka, microaggression din yan. Andyan tawag nito, yung pagsasita ka naman sa akin, gaya na nga ng sinabi ko dun sa inyo na yung babae, yung tanong niya, yung biro niya, hindi maganda. So, microaggression yan. Hindi ko pa matandaan yung iba kung ano yung klase ng microaggression. Maliit lang naman na bagay. Saka yung yata, I think microaggression din yun, yung pagsasabi ng pag-i-spread ng mali sa ibang tao tungkol sa sa'yo. Microaggression yata ang tawag yun. So, anyway, back to kaibigan ng anak ko. Nabully nga siya dahil nga part siya ng LBQT. And then, after that, so napakulong na nila yun. And then, paulit-ulit daw siya nakakaranas pero hindi na daw niya iniinda. Lumalaban na raw siya kasi nakakapagod po. Naiintindihan ko yung sitwasyon niya kasi nakakapagod. Pati ako napapagod din. Kasi hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung sarili mo dito. Ang akala ko nung una ako lang nakakaranas ng ganyan. To the point na nagkaroon ako ng depression. Pero hindi ko alam na marami pala. Hindi ko alam na ganito pala dito. Dito, sobra. As in,
napaka-toxic. Nasabi kong toxic tong place na to. And then, andyan daw yun na, ano pa ba? Basta, andyan daw na pag naglalakad daw siya, yung mga tao tinitingnan siya, parang daw pinagtatawanan daw siya kasi kakaiba yung itsura niya. Kasi nga, part ng ano. Pero, dapat binibase sa ganun eh, kasi napaka-judgmental naman kung ibibase sa ganun. Dahil ba part ng LBQT, kakaibang itsura. Nakabagod yung ganun. So anyway po, marami pa akong mga kilalang nagsabi ng ganyan sa akin na, meron din ako isang kaibigan na experience din daw niya yung na-experience ko na may asawa rin siyang Canadian, ganun din daw. Pero dahil mas malakas ang loob niya kaysa sa akin, pinapatulan niya. Pinapatulan daw talaga niya. Ako, maldita, may pagkamaldita siya. Ako kasi, pusong mamon. Ibig ko sabihin, pusong mamon ako, hindi ako basta tira na tira. Pero kapag nagalit ako, wag mo lang akong sasaktan kasi lalaban din ako. Of course. So, mahirap. Ang hirap ng buhay. Ang hirap. Pakipagayan ang lahat ng tao. Mahirap. Siguro dahil na rin sa nangyayari sa buong mundo, lahat ng mga tao is stress at ibinubuntong na lang sa kapwa-tao yung kanilang kanilang desperasyon. Ganun ba? Ay. So, anyway, magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa pakikinig. Napapagod na ako. Bye-bye.